Self-draw. Nanalo na naman. Ayos lang, Lawang. Ngayon, parang sinaniban ka ng Diyos ng kayamanan. Wang Hui. Ako. Wala na akong tira. Wala ng code. Walang anuman. Marami tayong code. Sobra-sobra pa. Ito. Anong nangyari? Anong problema, Yuyu? Nakatulog ka ba ng masama? Gumawa ako ng napakakakaibang panaginip. Pasensya na. Na pinapakita pa kita sa labas ng ganitong oras. Yung malayo kong kamag-anak, si Wang Yong, hirap na makapunta dito. Walang anuman. Huwag mo nang isipin. Narito na tayo. Bumaba na tayo. ₱1,222. Paano nangyari yon? Sila yon. Huizi. Sa wakas, nandito ka na. Matagal na tayong hindi nagkita. Ngayong gabi, tayong dalawa. Kailangan talagang mag-enjoy ng mabuti. Siyempre naman. Kung hindi kita matalo ng todo ngayon, hindi ako aalis. Ikaw, pumasok ka na. Anong nangyari, Yuyu? Pumasok ka na. Walang anuman. Narito na. Paano mangyayari yon? Kasing-kasing ng panaginip. Eksaktong pareho. Zoo and bagay kapalaran produkto ibaba. Umupo. May nakapwesto sa kwarto ng mahjong na larawan ni Kaishen. Bakit? Parang nararamdaman ko na. Tinitignan nila ako. Yun! Ako na muna. Ito ay lusot na lusot. Ngayon sigurado akong mananalo ako. Dalawang putok ng kanyon. Kapag inilabas ang barahang ito, siya na siya. Yung dalawang onyoji sa lamesa ng baraha, gustong-gusto ng kunin ang kanyang buhay. Anong tunog iyon? Wala silang narinig. Baka. Mali ang narinig ko. 4,000. Namatay. Pasensya na. Naka-self-draw. Ikaw. Talagang swerte tayo ngayon. Sige, ibigay na ang pera. Parang ako. Nakakuha ng self-draw. Ayos lang yan, Yuyu. Maganda ang swerte mo. Swerte lang talaga. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano.
Talagang isang pagkakataon lang. Huwag kang matakot. Medyo malayo itong lugar ko. Luma na ang kuryente. Sakit na ito. Walang anuman, walang anuman. Naglaro ng baraha sa dilim. Mas nakakaramdam ng saya. Yung dalawang onyoji sa mesa ng baraha. Gusto talagang kunin ang kanyang buhay. Onyoji. Sabi ng mga nakatatanda na ang onyoji ay madalas na nakikisalamuha sa mga espiritu. Sobrang mabigat ng kanilang negatibong enerhiya. Kaya sa ilalim ng liwanag ng kandila, ang kanilang mga anino, mas manipis kaysa sa karaniwan. Mas mahaba. Nadulas ang gamit ko. Normal lang ang anino ni Lixu. Ang anino ni Wang Hui at Wang Yong. Ang anino ni Wang Hui at Wang Yong. Paano pwedeng may onyoji? Mukhang sobra na talaga ako sa pagbabasa ng mga nobela. Nananaginip at nakaririnig pa ng mga anino. Anong nangyari, Yuyu? Nahanap mo na ba ang bagay? Maaaring. Ako yun. Nagkamali lang ako ng tingin. Tuloy na tayo. Sayang, hindi tayo makakapagsalita. Para ipaalala sa batang ito. Umaasa lang ako na siya ay mapapansin ang hindi tama sa lalong madaling panahon. Madilim na mesa. Mga buto ng tao. Sa kakaibang lugar, hindi makakalabas. Nasa kakaibang lugar. Ang mga onyoji ay walang pinagkaiba sa mga normal na tao. Walang pinagkaiba. Isa siyang ordinaryong tao. Paano niya malalaman? Tama ka dyan. Sayang naman. Ha! Seryoso, talagang ang nagsasalita ang larawan ng Diyos ng yaman. Buwan ng mga buto. Yuyu, anong nangyari? Pagod ka ba? Wala namang masama. Kumilos lang ng kaunti ang kamay ko. Wag na. Kung tungkol sa estatwa ng Diyos ng Kayamanan. May dalawang onyoji sa mesa ng baraha. Yung natitirang dalawang tao. Maliban sa akin. Sino ang isa? Sino kaya? Hindi ba't? Si Wang Hui. Kailangan kong maghanap ng paraan para makumpirma. Wang Hui. Baka. Talaga akong medyo pagod na. Nahihilo ako. Baka mas mabuting bumalik na tayo. CJ, kakaumpisa pa lang natin. Maglaro pa tayo ng ilang beses. Kapag nanalo tayo, aalis na tayo. Okay ba? Huwag kang mag-alala. Habang naglalaro, nagiging mas masigla tayo. Sandali lang. Hindi na tayo makakatulog. Tama, Ate King Yu. Samahan mo kami maglaro ng kaunti pa. Hindi pwede. Hindi na ito maaring magpatuloy. Bawat segundo ay delikado. Kailangan nang umalis agad. Hindi pwede. Gusto kong umuwi. Umupo ka. Sabi ko, umupo ka. Hindi pa tapos ang laro. Walang sinuman ang maaaring umalis. Paano siya biglang naging ganyan? Talagang gusto niya akong saktan. Yuyu. Pasensya na. Sobrang na-excite ako. Bakit? Bakit kailangang manatili talaga dito? Dito. Ano ba talaga ang meron dito? Tingnan mo. Ako na itong kamag-anak kong taga-probinsya. Kakaunti lang ang pagkakataon na makabalik mula sa probinsya. Hindi naman pwedeng sirain ang saya niya.
Sige, samahan mo siyang maglaro ng kaunti pa. Kaunti pa lang. Sige, ihahatid kita pa uwi. Ayos lang ba? Tama. Nandito na tayo eh. Maglaro pa tayo ng ilang laro. Hindi pwede. Sa harap ng panganib sa buhay at kamatayan. Walang puwang para sa awa. Kailangan kong umalis. Shen Qingyu, hindi ka pwedeng umalis. Ay, itong dalaga. Pag lumabas ka sa pintuang ito, tiyak na mamamatay ka. Mga alituntunin ng kakaibang mundo. Hindi pa tapos ang pustahan. Ang umalis ng walang pahintulot. Ang kaluluwa'y mawawala. Pag lumabas ka sa pintuang ito, parang pumasok ka na sa pintuan ng mga patay. Lakad. Patay din. Ano nang gagawin? Kung lalabas, patay. Kung mananatili, patay din. Bago ang araw na ito, hindi ko talaga naisip na maglaro ng mahjong. Nagtangkang humingi ng tulong sa huli. Natutunan lang ng kaunti. Paano ka naman mananalo sa kanila? Mabilis, pumasok na kayo. Kumusta, Sister Qingyu? Ang puti ng mukha mo. Babae ka ba, may regla? Hindi ka maganda ang pakiramdam. Sige, sasama ako sa'yo sa banyo. May dala akong bagay sa bag ko. Ibuprofen. Uminom ng mainit na tubig, ayos na iyon. Tama, tama. Siyempre ganun nga. Mabilis, maghugas ka ng mukha. Mabilis, bumalik ka agad. Tara. Kapatid na Qingyu. Kami. Nakasalubong namin ang isang mapanganib na laro ng swerte. Si Wang He at Wang Yong. Sila ay mga mambabalang espiritu. Sa larong ito, nais nilang ipusta ang ating buhay. Anong? Hintayin. Sa mapanlikhang sugal na ito. Hindi pa tapos ang sugal. Hindi ka makakalabas. Kung hindi, mawawalan ka ng buhay. Paano mo nalaman ito? Hindi ba? Hindi siya isang onyoji. Kung hindi, bakit niya ako sinabihan ng mga patakaran para sa kaligtasan? Nang pumasok ako, nakausap ko si Wang Yong at parang pamilyar siya. Tapos naisip ko na nakita ko na siya noong bata pa ako. Nasa tabi lang siya ng pinsan ko. Kaya, sinilip ko ang mga post ng pinsan ko noong mga taon na nakalipas. May nakita ako. Ito, na mga pelikula ng araw. Mga pelikula ng ika-11. Ito ay pelikula ng araw. Wang Yong. Larawan mula 14 na taon na ang nakalipas. Ito si Wang Yong. Larawan mula 14 na taon na ang nakalipas. Nobyembre 11. 14 na taon na. Nobyembre. Ng pelikula, ang anyo ni Wang Yong ay walang pagbabago. Ngayong gabi, wala ni isa ang makakalabas. Manatili. Sa kakaibang sugal. Kailangan ng 2 ginyang master. At kailangan ng 2 handog para magsimula. Si Wang Yong ay isa sa kanila. Ang isa pa. Tiyak na si Wang Hui. Bakit ako maniniwala sa iyo? Kung sakaling ikaw ay isa pang onyoji. At Qingyu. Kung hindi ako nagkakamali. Hindi ka marunong magmahjong. Si Wang Hui, hindi ka talaga pinapayagang humawak nito. Tama ba? Marunong ka bang magmahjong? Hindi ako pinapayagan ng mga magulang ko na humawak nito. Yuyu, pasensya na. Ang tatay ko kasi, dahil sa pagsusugal. Kaya tuwing nakikita ko ang mahjong, nawawalan ako ng kontrol sa emosyon. Patawarin mo ako.
Wala naman akong maling sinabi, di ba? Dahil yan sa iyo at sa akin. Pareho ang kapalaran. Tayo ay pareho, na may magandang kapalaran sa pagsilang. Kaya si Wang He ay, nagsisikap na lapitan ka. Upang dalhin ka sa larong ito, na nakataya ang buhay mo. Katatapos lang nilang tawagin ka. Hindi para iligtas ka. Kundi dahil natatakot akong masira ka. Ang kanilang magandang pagkakataon. Kapag lumabas ka na, maglalaho ka na. At hindi na nila makukuha ang iyong buhay. Ano ang gagawin natin? Kailangan mong mabuhay. Napakadali. Ibigay mo ang iyong buhay. Lahat. Sa akin. Ako. At King Yu. Nakakatakot ka talaga. Nagbibiro lang ako. Sa laro ng sugal na ito. Ang mga ordinaryong tao, ang taya ay ang kanilang buhay. Samantalang ang taya ng mga espiritista, ay ang kanilang yaman mula sa ilalim. Maraming tao ang kumuha ng malaking yaman. Sa huli ay naubos ang buhay, at nagiging tuyong bagay. Kung nais mong mabuhay, ang tanging paraan, ay ang tayo'y magsanib puwersa. At ipusta ang lahat ng taya, sa isang tao lamang. Panloob na laban ng mga ordinaryong tao. Hindi na babawasan ang habang buhay. Hindi lang natin mapapanatili ang buhay. Kundi makakakuha pa tayo ng malaking kita. Pera. Kung mananalo tayo sa larong ito, matutugunan ang bayad sa operasyon ng nanay ko. May katiyakan na ito. At King Yu. May tiwala ako sa aking kakayahan sa baraha. Talaga. Hindi ka ba marunong magmahjong? Ito ang ating kalamangan. Sila. Hinding-hindi, magdududa sa atin. Sandali lang. Sisilipin ko ang mga galaw mo. Ibigay mo sa akin ang baraha. Magkasama tayong dalawa. Sila. Hinding-hindi nila malalaman ang mga lihim natin. Ayos. Kamusta na? Bakit ang pangit ng mukha mo? Magpatuloy tayo. Sugod. Tatlong linya. Nawala ng pag-asa. Puro pareho. Kunin ang pera. Baka nababaliw na ang batang babae na yan. Bakit siya patuloy na nagbibigay ng mga baraha sa babaeng onyoji na yan? Tapos na, tapos na. Kung matatalo pa siya ng isa, mawawala na ng buhay ang batang ito. Pasensya na. Ako, unang beses maglaro ng baraha. Hindi pa masyadong klaro. Hindi naman ito magkakamali, di ba? Nanalo na. Bilisan mo. Siya. Talaga siyang isang onyoji. Ang pakikipagtulungan ay peke. Ang pagtulong sa akin ay peke rin. Ang aking buhay. Talagang kukunin niya. Lahat ito. Ako. Ang aking buhok. Ang aking buhay. Sila ay pinapawalang halaga. Ano ang gagawin? Ano ang gagawin? Tapos na ang lahat. Ang buhay ko. Ang bayad sa operasyon ng nanay ko. Ngayon sa lamesa ng baraha na ito. Walang sinuman ang mapagkakatiwalaan. Hanapin si Lin Xiaoxiao para humingi ng tulong. Yung, ako. Matagal na akong naglalaro. Ako. Medyo nagugutom na ako. Kailangan. Uhaw na rin ako. Mag-order ako ng pagkain. Uminom tayo ng gatas na tsaa. Huwag ka nang mahirapan, Yuyu. Nandito tayo sa probinsya. Wala talagang signal dito. Magtiis ka na lang.
Itong tanga. Matagal nang may nakalagay na balon dito. Paano magkakaroon ng signal ang telepono? Hindi pwedeng masakop ng barrier ang lahat ng lugar. Sa pinakaloob ng koridor, yung pinakahilera sa sulok na kwarto, doon ang pinto ng buhay. Ay naku. Masakit ang tiyan ko. Pupunta lang ako sa banyo. Ano nang nangyari? Siguro kanina. Nakamali ng ininom na tubig. Kailangan kong umihi. At King Yu. Ang hirap mag-isa. Sasama ako sa'yo. Ang hirap naman kung mag-isa ka lang. Sasama ako sa'yo. Ano ang gagawin ko? Nagduda si Lixu. Ano ang dapat kong gawin? Kaya't bilisan mo na. Huwag ka nang magkasakit. Ah, kaka. Kaka yun. Anong bagay yun? Ah, ah. Nakita na. Dito na siguro. Hintayin. Signal ng network. Tiyakin. Paano mangyayari? Hindi ba sinabi ni Lord of Wealth na dito ang daan patungo sa buhay? Bakit wala tayong signal? Hindi matagpuan ang mobile network na signal. Focus mode. Mode. Ah. Bakit ka dito pumunta? Xiao. Nasa kabila ba ang banyo? Ikaw, kailan ka pumasok dito? Matagal na kitang hindi nakikita. Nandito ako para hanapin ka. Xiao, tulungan mo ako, nahuli ako. Nakita ko na may liwanag dito. Tulungan mo ako, nahuli ako. Kaya pumasok ako. At ang nangyari, nandito ka talaga. Nandito ka. Anong ginagawa mo? Ako. Ako. Xiao. Kanino ka nagpapadala ng mensahe? Sino ang pinapadalhan mo ng mensahe? Wala. Wala naman. Titingnan ko lang ang order ng pagkain. Medyo matagal na. Medyo nagugutom na ako. Gusto ng masarap na pagkain. Talaga. Sige, tiisin mo na lang. Hintayin mo matapos ang ilang round na ito. Dadaling kita sa masarap na pagkain. Ano man ang gusto mong kainin o kailang. Tara na, Yuyu. Huwag mong hayaang maghintay si Yongsh ng matagal. Huwag mo akong hawakan. Shen Qingyu. Sawa ka na ba sa kalokohan mo? Ako at si Yongsh. Ang tagal na nating hindi nagkita. Kailangan mo bang ipahiya ako sa harap ng iba? Hindi ba? Naghihintay ang lahat sa'yo. Huwag mong sirain ang saya ng lahat. Yuyu. Pasensya na. Kasalanan ko. Masyado akong mabagsik kanina. Huwag kang matakot. Ayos ba? Mali ako. Hindi ko dapat ikaw pinagsabihan. Bukas, dadalhin kita. Bumili ng para sa iyo noong nakaraan. Yung bag na gusto mo. Para lang itong. Pasensya na sa'yo. Manloloko.
Ikaw at si Lixu. Kayo ay parehong mga espiritista. Sa laro ngayon. Hindi talaga totoo. Karaniwang laro. Ngunit kayo, ang nagtakda ng mapanlinlang na laro. Ang gusto ninyo ay hindi pera, kundi ang aking buhay. Ikaw, paano mo nalaman? Misteryosong pagtaya. Hintay. Paano ko hindi malalaman? Wang Hui, nakalimutan mo ba? Sa ilalim ng pintuan ng villa, na may nakadikit na papel. Alam ko hindi lang iyon. Naintindihan ko pa rin yung nakasulat sa taas. Malinaw na nakasulat sa taas. Ito ang palihim na sugal. Dinaya mo ako dito. Kasama si Lixui at si Zuyong. Para lang lokohin ang buhay ko. Hanggang kailan pa ako magpapanggap? Yuyu. Huminahon ka muna. Maniwala ka sa akin. Hindi ako isang onyoji. Ang mga onyoji ay nagmamalaki ng kanilang espiritu. Hindi dapat mailantad sa matinding sikat ng araw. Isipin mo ng mabuti. Ilan na bang beses na naglalakad tayo sa ilalim ng araw tuwing umaga para mamili? Kung talagang ako ay isang onyoji, matagal na akong namatay sa harap mo. Sabi niya. Totoo iyon. Hindi ba totoo? Alam kong natatakot ka. Natatakot din ako. Ngunit kailangan nating linawin kung sino talaga ang tunay na kaaway. Nang pumasok ka kanina, hinarap mo ba ang dalawang bagay na ito? Nadapa. Ito ay hindi karaniwang manika. Ito ay ang pangunahing manika ng onyoji. Dito, nakaimbak ang kanilang kaluluwa. Kung nais mong kilalanin ang manika, kailangan mong sa likod nila. Gamit ang pulang mineral, itinaga ang kanilang tunay na pangalan. Hindi ka naniniwala. Tingnan mo mismo. Si Lixu. Ang tunay na onyoji. Si Lixu. Mula simula hanggang sa wakas, naglalaro siya ng papel. Yong. 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 Wang Yong. Si Lixui at Wang Yong ang mga onyoji. Ano ang tungkol kay Wang Hui? Talagang hindi. Yuyu. Sabi ko na. Hindi ako. Wala akong pakialam kung ikaw ay isang onyoji o hindi. Ngunit ngayon, kailangan mong ipaliwanag sa akin. Bakit mo ako dinala sa mapanlinlang na sugal? May sakit ang nanay ko. Kailangan ng malaking pera para sa operasyon. Ako, may swerte akong laging naubos ang pera. Kumusta? Hindi pa rin ako makapag-ipon ng pera. Wala na akong magagawa. Kailangan ko ng maglakas loob at gawin ang mapanganib. Gusto kong makipagsugal sa isang mangkukulam. Para manalo ng malaking pera. Para magpagaling sa sakit ng nanay ko. Pero, sobrang swerte ko. Hindi sila makipagsugal sa akin. Kaya. Kailangan kitang isama. Kaya. Ikaw na karaniwang. Kahit maglaro ako ng mahjong. Para sa kasiyahan, ay may taong kailangang kontrolin. Sa paglalaro ko ng sugal, ng buhay ko. Hindi ka nag-aatubili. Itutulak mo ba ako sa mesa ng sugal? Mas mahalaga ito. Magkasama na tayo ng matagal. Hindi mo pa nakilala ang nanay ko. Kahit ang nanay ko, nagkasakit at na-ospital. Ako pa ang nagsabi sa'yo. Ngayon, sinasabi mo sa akin. Gagawin mo bang mangutang para sa nanay ko? Para sa pera? Wang Hui, sa tingin mo, maniniwala pa ako sa mga kasinungalingan mo. Hindi, Yuyu. Nagkakamali ka. Ang dahilan kung bakit hindi kita pinapayagang humawak ng mahjong. Para sa araw na ito. Alam nila ang aking galing sa baraha. Hayaan mo silang malaman na magaling ka rin. Sa tingin mo, papayagan ba nila tayong umupo sa mesa? Lahat ng ginawa ko ay para sa araw na ito. Tiyak na mananalo ka. Nawala na ang aking buhay. Wang Hui. Kung talagang para sa akin ka, bakit mo naman isusugal ang aking buhay? Para lang sa sugal.
Sa tingin mo ba gagawin ko ang ganong kabaliwan? Naaalala mo ba? Bago umalis, yung panyo na binigay ko sa'yo. Yuyu. Pag naglalaro tayo mamaya, kailangan mong dalhin ito. Dapat mong isuot ng laging nakadikit sa'yo. Huwag mong bibitawan. Nandoon sa loob, nakapak na isang tama para sa iyo, na humiling ng amulet para sa buhay. Kung sakaling sila ay mangahas na galawin ang iyong buhay, ang amulet ay otomatikong poprotekta sa iyo. Ang amulet na iyon, nasa iyo pa ba iyon? Nasa bulsa ko pa. Batas. Yuyu. Lahat ng ito ay pinlano ko na. Ikaw, ibigay mo lang ang puso mo. Ilagay mo sa tiyan mo. Bakit hindi mo? Ako sinabihan ng maaga. Kung sinabihan kita ng maaga, sa ugali mo, kaya mo bang gampanan ito ng maayos? Silang dalawa ay mga onyoji. Kung sakaling makita nila ang kahit kaunting pagkakamali, ikaw at ako, walang sinuman ang makakalabas. Tama. Bakit ka nandito sa silid na ito? Hindi ba? Mayroon dito ibang mga bagay. Itong si Wang Hui. Hindi alam kung aling sinabi ang totoo at aling sinabi ang hindi totoo. Tungkol sa estatwa ng Diyos ng Kayamanan, mayroon pang usapin tungkol sa buhay. Ngayon talagang, hindi niya dapat malaman. Kagabi lang, nung kasama ko si Lixu. Sabi niya sa akin, pumunta ka dito sa bahay. Makikita mo. Paraan upang masira ang mapanlinlang na sugal. Ganoon pala. Tara na, Yuyu. Masama ang pakiramdam dito. Uwi na tayo. At King Yu, kakatapos ko lang sa banyo. Bakit hindi kita nakita? Hindi maganda ang pakiramdam ni King Yu. Dinala ko siya sa ibang silid para uminom ng mainit na tubig. Sige, ipagpatuloy na. Huwag nang magpabagal dahil sa maliit na bagay na ito. Walang anuman. Nakaplano na si Wang Hui. Hindi siya makakasakit sa akin. Tama na. Talagang kapaki-pakinabang ang bulsa na ito. Basta't magpatuloy lang sa panalo. Hindi lang mababalik ang aking buhay, kundi makukuha ko rin ang pambayad sa operasyon ng mama ko. Ang kapatid na babae ay swerte talaga. Sa isang sandali lang sa banyo. Parang ibang tao na. Siguro nga. Walang anuman. Ayos lang yan. Ito ay isa lamang sa kanyang psychological tactics. Sa mesa ng baraha, wala siyang magagawa sa akin. Self-draw. Nakuha ko ulit ang winning hand. Kapatid na babae, mukhang ikaw ang panalo ngayon. Ikaw na talaga ang dapat manalo. Paano nangyari? Ganyong pangit ang baraha. Na, katatapos lang ng paghahalo. Gawin mo ang aking baraha. Walang anuman. Nandyan pa si Wang Hui.
Ang galing ni Wang Hui sa baraha. May paraan siya. Bakit ka nakatulala? Maglalaro pa ba tayo? Ayaw na. Sister King Yu. Hindi ko inasahan. Naniniwala ka pa rin sa Buddha. First time ko maglaro ng cards, eh. Pumunta ako sa templo para humingi ng lucky charm. Para sa good luck. Hihi. Ayos lang, ayos lang. Siguradong hindi nakilala ni Lixu. Itong batang babae. Baliw ba siya? May dala pang rebirth talisman. Parang magpapakasasa siya. Gagamitin ang buhay niya sa susunod na buhay para magtaya. Tanda ng pagkabuhay muli. Hintay. Buwan-buwan. Hindi pa rin ba siya komportable? Pag naubos na ang lifespan niya sa buhay na ito, ang tanda ng pagkabuhay muli ay kukuha ng lifespan sa susunod na buhay bilang pusta. Kapag naubos na ito, hindi pwedeng maging tao pagkatapos mamatay. Laging mahulog sa hayop na daan. Wang Hui. Ninakaw niya ako. Hindi lang niya plano akong protektahan. Kundi, pinagsasakitan pa ako. Sa susunod na buhay, gusto niyang pababain ang haba ng buhay ko. Itong batang babae, hindi naisip na wasakin ang simbolo, di ba? Walang silbi. Nung nagsimula ang sugal, epektibo na ang simbolo. Ang pilit na pagwasak. Magpapadala lang sa'yo sa kamatayan agad. Sabi ko, itong batang babae. Paano nangyari na pagkatapos niyang mawala ng buhay? Ay buhay na buhay pa rin siya. Nalaman ko na may ganito pala. Ang amulet ng muling pagkabuhay. Ay, sana maagang madiskubre niya na may mali sa nangyayari. Pagkatapos nito, magpapatuloy pa siya sa pagsusugal. Siya ang talo ng kanyang susunod na buhay. Susunod na buhay. Ano ang dapat kong gawin? At King Yu, bilisan mo. Maglaro ka na. Tapos na. Ngayon. Talagang tapos na ang lahat. At King Yu. Hindi pa tapos ang laro. Saan ka pupunta? Bakit ka nag-aaksaya ng oras? Maglaro ka na. Gagawa si Lixu ng mga baraha. Hindi ko talaga kayang talunin sila. Tanggapin mo na lang. Sabi ng navigation, dito na dapat ito. Anong ginagawa ni King Yu? Bakit siya nandito sa ganitong klaseng lugar sa gitna ng gabi? Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Hindi siya nag-reply. Sixiao-xiao. Tiyak na sixiao-xiao. Naligtas ako. Xiao-xiao, tulungan mo ako. Tumahimik ka. Pupunta ako sa pinto. Pagsabihan mo siyang umalis. Anong ginagawa mo? Shen King Yu. Nagpa-location ka lang, bigla na lang nawala. Hindi sumasagot sa message. Hindi makontak sa tawag. Sobrang nakakainis na talaga. Sino to sa gitna ng gabi? Pasensya na po. Hinahanap ko ang kaibigan kong si Shen King Yu. Kakasend lang niya ng lokasyon dito sa akin. Shen King Yu. Mali ang lugar na hinahanap mo, di ba? Ako lang ang nakatira dito ah. Imposible naman ah. Tingnan mo, ito ang lokasyon na ito. Maaari bang pakiusap? Pumayag kang makapasok ako para maghanap. Talagang nag-aalala ako para sa kanya. Tingnan mo, tingnan mo. Sabi ko, ako lang mag-isa. Pasensya na. Ikinalulungkot ko.
Maaaring talaga. Nagkamali ang kaibigan ko. Yung, hindi na kita istorbohin sa pahinga mo. Anong ginagawa mo dito? Shen Qingyu. Kilala mo pa ba ako? Anong ibig sabihin ng sinabi niya? Ngayon lang kita unang nakita. Lumipas na ang mahigit 10 taon. Marahil nakalimutan mo na ako. Pero lagi kitang naaalala. Maging mabait ka naman. Umalis ka na. Maging mabait ka naman. Bigyan mo ako ng pagkain. Hindi ako kumain ng ilang araw. Salamat, salamat. Salamat, salamat. Naalala ko na. Yung pulubi 10 taon na ang nakalipas. Ikaw iyon. 10 taon na ang nakalipas. Talagang tinulungan kita. Isang pulubi sa tabi ng kalsada. Pero masyadong matagal na. Matagal ko nang nakalimutan ang itsura niya. Tama nga si Wang Yong sa sinabi ni Lixu. Matagal na ang nakalipas. Wala talagang nagbago sa itsura. Alam mong ako ito. Ngunit nakilala mo pa rin ako. Bakit mo ako pinapahamak? Siyempre, pinapahamak kita. Pinapahamak kita para iligtas ka. Nang ibalik ka ni Wang Hui, alam ko na ito ay isang patay na dulo. Si Lixu, yung baliw na babae, mas mataas ang kakayahan kaysa sa akin. Wala akong magagawa. Dito mismo ay nag-away kami. Kaya't iniisip ko lang, na makakuha ng kaunti pa sayo. Pahihiramin kita ng kaunting buhay. Kapag umalis na ako sa lugar na ito, babalik ko sayo ang utang. Ngunit hindi ko inasahan. Nakaramihan ng iyong buhay. Lahat ay nakuha ni Lixu. Kaya, ngayon, sinasabi mo sa akin ito. Para lang sabihin, ng isang taong gantihan ang masama. Wala na akong sasabihin sayo. Pwede ka nang umalis? Huwag ka munang magmadaling paalis. Tumingin ka. Sa iyong sarili ngayon. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka sa akin. Tumingin ka ulit sa iyong sarili. Ngayon, naniniwala ka na ba? Ibinigay ko na sa iyo ang natitirang buhay. Na nakuha ko. Tayo, kailangan lang nating magtiyaga hanggang umaga. Ang masalimuot na sugal ay kusa ng maglalaho. Sa oras na iyon, kahit na mawalan ka, ng bahagi ng iyong buhay na ibinigay kay Lixu. Pero naisalba mo pa rin ang isang buhay. At ano ang nangyari sa mga buhay na ibinigay niya sa akin? Sa panalo niya, hindi ko na ba magagawa pang mabawi ito? Hindi rin naman ibig sabihin na hindi pwedeng. Maliban na lang. Maliban sa anong? Sabihin mo na, bilis. Maliban na lang na, magkaisa kaming pumatay sa kanya. Ang pusta namin bilang mga espiritista ay ang sariling yaman ng anino, na konektado sa sariling kakayahan. Ikaw, kailangan mo lang siyang talunin. Lahat ng yaman ng anino ay mawawala sa kanya. Hindi talaga ako marunong magmahjong. Ako. Ngayon lang ako nakipagsabayan, bigla ang nag-aral. Natutunan ko ang ilang pangunahing kaalaman. Mga mas advanced na kaalaman. Wala talaga akong alam. Hindi ko sinasabing ikumpara mo ang kakayahan mo sa kanya. Sa higit sa 10 laro. Lahat tayo may karapatang magpalit ng laro ayon sa nais natin. Hindi ka makakatalo sa kanya sa mahjong. Halimbawa, sa Zajinhua. 3 baraha ang bawat isa, nakasalalay sa swerte. Yung si Lixu. Napakasamang tao. Sinira niya ang kanyang swerte, at ikaw ay likas na may magandang kapalaran. Mag-iisip ako ng paraan para pigilin si Lixu. Huwag siyang galawin. At kailangan mo lang makipaglaro sa kanya. Nang normal. Ako naman.
ay maghahanap ng paraan para manalo ka. Nabiktima na ako ng maraming beses. Ayaw ko nang maniwala sa sinuman. Pero, okay. Mas mabuti na ba ang pakiramdam ni iyo? Ibinigay ko sa iyo yung pouch. Nasa iyo pa ba yun? Hindi pa pwedeng makipag-away sa kanya. Kailangan munang mapanatili siya. Siyempre. Palagi ko itong dala. Ipagpatuloy mo na. Ay. Humihingi ako na palitan ang laro. Gawing mahjong. Ngunit, bombahin. Nang. Shao Poker. All in. Ayoko na. Paano? Kakatapos lang namin magmahjong. Di ba ang swerte nyo? Pag nagpalit kayo ng laro, ayaw nyo na maglaro. Samantalahin ang sakit niya. Patayin siya. Si Shen Qingyu. Kahit hindi mo makita ang mga baraha, naglakas loob kang mag-all in. Kayong dalawa. Hindi na kayo makalaban. Hindi na rin ako sasali. Lixue, kailangan mong magpursige. Basta't manalo ka sa pagkakataong ito. Maaari mong makuha si Shen Qingyu. Mga chips na napanalunan dati. Muling naubos. Ang sa Jinhua ay hindi katulad ng mahjong. Kung wala kang chips, diretso ka ng matatalo. Walang pakialam basta all in ako. Tama ka dyan. Sumusunod ka na. Wala nang daan pabalik. Taya ako. Taya tayo. Taya ako. Taya tayo. Sandali. Magdadagdag ako. Wala ka ng chips. Anong idadagdag mo? Hindi ko alam kung pwede itong gawing piyansa. Pwede bang gawing pusta? Magdagdag ng pusta. Magdagdag ng pusta. Magdagdag ng pusta. Ito. Buwan-buwan, ito ay talaga. Ang puso kong ibinigay sa iyo. Walang halaga ang pagmamahal. Paano mo ito gagamitin bilang taya? Tiyak na maaari itong gamitin bilang taya. Ngayon, inilagay ko na ang lahat sa taya. Lahat ng bagay ko. Ngunit kulang ang mga chips mo. Gusto mo ba ang aking lihim? Ilagay mo ang lahat ng taya mo. Halimbawa, yung puppet mo. Ikaw. Kaya mo bang tumaya? Ang taya ng mga onyoji ay ang kanilang sariling yaman, na konektado sa kanilang kakayahan. Ikaw. Kailangan lang niyang manalo sa kanya. Lahat ng nakawin niya, para siyang mawawala sa kanyang sarili. Matagal na kaming magkakilala ni Lixu. Ang kanyang kapalaran ay nakalagay sa tela na nakalagay sa lupa. Yung manika sa isang mapanlinlang na sugal. Kailangan nating mag-isip ng paraan. Kunin mo ang puppet na ito. At mapapatay mo siya. Ano, natatakot ka ba? Si Lixu na ito ay sobrang maingat sa pagtaya. Dahil ang puppet na ito ay kanya, na may kasunduan, hanggat walang tiyak na katiyakan. Siyempre, hindi siya magtatangkang makipagpusta sa akin. Ay naku, tama si Shen Qingyu. Kung pag-uusapan ang halaga, itong lihim na balot, halos kasing halaga ng iyong manika. Ay naku, Lixu. Kaya mo ba? Kung hindi kaya, sumuko na lang. Anong hinihintay mo dyan? Kung hindi kaya Nixue, ayos lang. Mas marami ang pusta mo kumpara kayo. Kahit matalo ka sa round na ito, may natitira ka pang pagkakataon. Bakit hindi ko man lang nakita ang mga baraha? Kaya mong makipagsapalaran sa akin. Hindi ka ba makakasali? Itong si Shen Qingyu. Bakit bigla siyang naging sobrang tiwala?
May mali. Sigurado akong may paraan siyang. Nalaman ng maaga na ang hawak niyang baraha ay malakas. Ang ganitong bagay na rebirth talisman. Paano niya maaring basta-basta ito? Na hindi tumitingin sa baraha at diretsyo ng tumaya. May daya sa round na ito. Sige na, hindi na ako sasali dito. Sige na, hindi na ako sasali dito. Hindi sasali. Hindi sasali. Ayaw. Ayaw. Palagi kang natatalo sa minimum bet. Gusto mo bang ibalik lahat ng perang napanalunan ko kanina? Sa akin. Masama lang talaga ang baraha ko. Mag-relax ka, hintayin mo lang na gumanda ang baraha ko. Magsasaya ka rin. Hoy, anong ginagawa mo? Tumingin ng baraha. Ay naku, ang tagal na nating naglalaro. Tingnan mo kung nag-ayos ako. Nahuli ka ng aking panggagambala. Tingnan natin kung paano ka matatalo. Aces ang pinakamataas na baraha. Tiyak na hindi ako matatalo dito. All in. Muli, nakakuha na naman ng magandang baraha. Sige, susuko na ako, pero hindi ako sasama. Nakakuha na naman ng magandang baraha. Wala kang pakialam kung gusto kong sumama, sasama ako. Sasama ako. Sigurado ka. Bilisan mo na. Bubuksan ba o hindi? Magdadagdag ako. Ay naku, delikado na. Itong babae, nahuli ng anino ng albularyo. Nabulag na siya. Huwag tumingin sa mga baraha. Tiyak na matatalo sa pagtingin sa mga baraha. Ang mga barahang nakikita niya ngayon ay hindi totoo. Walang duda na matatalo siya kung magpapatuloy. Hintay. Hindi ba gusto mo ang manikakong ito? Makikipagpusta ako sa iyo. Anong tinitingnan mo? Pwede ko bang baguhin ang aking baraha? Tingnan mo ang baraha mo. Mabilis, ilabas mo na ang baraha. Aces na may tupa. Nako, ate kapatid na babae. Mukhang naglalaro ka na parang lasing. Buksan mo ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Ano iyan sa iyo? Tinatawag mo iyang Leopardo G. Buti na lang sinuri namin ang iyong baraha. Kung hindi, talagang naloko mo kami. Dalawang baraha yan sa iyo. Dagdagan ng isang pangkaraniwang baraha. Sa madaling salita, ito ay pangkaraniwang produkto. Tingnan mo si Lixu. Ito ang Leopardo. Kaya panalo siya sa round na ito. Ano? Kakaiba. Anong nangyayari kay Weiyu? Nagpadala ng lokasyon pero hindi nagsasalita. Katatapos lang pumasok, wala namang tao. Sa kalagitnaan ng gabi nito, paano siya nakarating dito sa ganitong malayong lugar? Hindi kaya siya ni-raid o inagaw? Maaaring. Nakadala siya sa yung villa kanina lang. Hindi tama. Tama, pumasok din ako kanina. Walang tao sa loob. At yung babae na nagbukas ng pinto ay mukhang, hindi naman mukhang kidnapper. Hindi. Palaging maaasahan si Weiyu sa kanyang mga gawain. Hindi siya gagawa ng walang dahilan. Ipadala mo sa akin ang lokasyon. Naka-off na. Siguradong nakidnap siya. Nandito lang ang lokasyon. Maghahanap ako dito sa paligid. Siguradong may mga bakas pa.
Bakit? Anong bakit? Ikaw ang pumili na mag-all-in. Sino pa ang masisisi? Sinasabi ko na nga. Sino ang nagsabi sa iyo? Hindi mo ba alam na sa kasino walang ama't anak? Yung mga sinasabi sa mesa ng sugal. Maaari mo bang paniwalaan? Tapos na. Tapos na. Pati ang simbolo ng muling pagsilang para sa kaligtasan. Nawala na. Kapag natapos na ang mapanlinlang na sugal na ito, mawawala na ang iyong kaluluwa, at magpakailanman kang mahulog sa daan ng mga hayop. Hindi tama. Tingnan mo ang pouch na iyon. Parang may problema. Yung simbolo ng muling pagsilang, wala sa bag na ito. Yung bag na ito ay walang laman. Itong batang babae. Ito ay isang laro ng panlilinlang. Nasaan ang mga bagay dito? Yo! Bakit ka sobrang kinakabahan? Anong hinahanap mo? Lexu! Hintay! Yo! Bakit ka sobrang kinakabahan? Anong hinahanap mo? Lexu! Niloloko mo ako. Anong pinaniwalaan kitang kasinungalingan? Katatapos lang nating tumaya. Ang tinutukoy ko ay itong sulat. Akala mo ano ang tinaya ko? Sa nakaraang laro, sinasabi mong ang taya ay nasa loob ng simbolo. Sinasabi mo. Ito ba? Sabi mo na iyon ang nakaraang laro. Ito ang laro ko. Ang pinindot ko ay itong bag. Kung hindi mo makita ng maayos, sino ang dapat sisihin? Tama ba ang sinasabi mo? Yongji. Mga cheat sa mesa. Talagang isa lang ang planong ito. Hindi niya ito nakita ng maayos. Ito ang kanyang problema. Narinig mo ba? Buti na lang at nakinig siya sa paalala ng Diyos ng kayamanan. Ngayon ay makakatiyak na. Ang tatlong taong ito ay gustong saktan ako. Dito sa lamisang ito. Walang sinuman ang maaring maniwala. Ngunit, mukhang may mga lihim silang lahat. Maaari itong magamit upang isa-isang talunin sila. Napakatalinong batang babae. Buti na lang hindi talaga. Nailagay ang simbolo ng muling pagsilang. Kung hindi, kanina pa lang. Talagang mawawala na siya sa sarili. Pero, wala na siyang baraha. At saka, nahulog na siya sa ilusyon. Lahat ng nakikita niyang baraha ay peke. Kung magpapatuloy siya, talo pa rin. Hindi rin siya makakapagpahinga. Mga patakaran ng mapanlikhang pagsusugal. Kapag naubos na ang mga pusta, automatikong magtatapos ang laro. Kapag sumikat ang araw, ang natitirang buhay niya ay mapapasa kamay ng babaeng ginyang master. Kaya, wala na siyang ibang daan kundi ang magpatuloy sa pagsusugal. Wala na akong ibang daan. Wala na akong atrasan. Kung hindi susugal ngayon, patay din. Kailangan na lang talagang sumugal. Sandali. Huwag na kayong magpanggap. Magpakatotoo na tayo. Alam ko na palagi. Gusto nyo itong bagay na ito. Kaya nyo ba? Sama-sama tayong maglaro ng malaki. Anong gusto mong laruin? Wala na akong chips. Pero kayo, meron pa kayo. Mas gusto nating hindi na magpakita ng baraha. Kung gusto mong maglaro, kunin mo yung pwedeng tumugma sa barahang ito. Na may halagang chips. Diretsong maghambing at magbukas ng baraha. Sapat na ba yan? Sabi na natin tapos na tayo. Ang tinitingnan natin ay yung baraha mo. Huwag mo nang lokohin pa ako. Huwag kang mag-alala. Wala na akong ibang chips. Isa na lang ang natira. Sa larong ito, malas ako. Hindi na ako sasali. Sasali ako. Sobrang dedikado ng batang babae na ito. Parang naglalaro ng buhay. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan niyang gawin ito. Sa ganitong paraan, may iwasan ang pagkakaroon ng maling hatol. At hindi niya papayagang makita ng kalaban ang mga baraha bago tumaya. Mawawala rin ang posibilidad na mandaya sila. Ito na ang kanyang tanging pagkakataon. Ayos. Buksan ang mga baraha. Hintay. Ay naku, Lixuy, ang pangit ng baraha mo. Mukhang naubos na ang swerte mo. Itong baraha ko. Kahit paano, may pares ako. Baka, mas maliit pa ang baraha mo kaysa sa akin. Paano pwedeng mangyari iyon? Tingnan mo ang dalawang baraha ko. Magdagdag pa ng isa. Lahat mas mataas kaysa sayo. Kuya Yong, sinasabi mong malaking ito ang baraha. Paano pwedeng mangyari iyon? Bilis, ilabas mo na ang baraha. Gusto mo pang talunin ako?
Masyado pang mainit ang ulo ng batang babae na ito. Maliban na lang kung makakuha siya ng isa pang 5. Kung hindi, tiyak na matatalo siya. Pero may 2 5 na sa mesa na. Napakababa ng posibilidad na makakuha pa ng isa. Napakaliit talaga. Sana talagang manalo siya. Ano? Pasensya na. Panalo na ako. Ikaw naman. Anong klaseng sugal ito? Mas alam ninyo kaysa sa akin. Akala mo ba na kaya kong magluko sa laro ninyo? Sa isang laro na nasa kamay ninyo. Bakit? Nagsakripisyo ako ng napakaraming laro. Nagtago ng swerte sa loob ng matagal. Para manalo ng isang magandang kamay. Masyado bang kakaiba? Paraan ng pag-ipon ng swerte. Dumating na ang 10 uwak. Medyo pagod na ako. Maghugas ka ng mukha. Mag-usap kayo ng dahan-dahan. Yuyu, sasamahan kita. Wag na. Buti na lang at tinuruan ako ng guro. Ng paraan ng pag-ipon ng swerte talagang nakakatulong. Kung hindi, kanina talagang mapapahamak ako dito. Siyaw, 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 siyaw. Hindi mo ba nakita na nag-iwan ako ng code sa pinto para sa'yo? Bakit ka bigla na lang umalis? Ako lang mag-isa ang umaasa sa mapanlinlang na laro na to. Hindi ko ito malulutas mag-isa. Pero hindi ako susuko. Ito ay... Ito. Naalala ko na mayroon ding isang buwan si Yuyu. Yuyu, yung bracelet mo ay may isang bahagi ng kulang. Bakit hindi mo pa ito palitan? May mga buwan na may liwanag at dilim, may mga kulang. Yung buwan na kulang ng isang bahagi, mas magiging totoo ito. Saka na lang, kung makikita ito ng iba, alam nilang akin ito. Ito ay pag-aari ni Yuyu. Sigurado akong nandyan siya. Batay sa sitwasyon kanina. Siguradong nandyan si Yuyu. Kung papasok ako, hindi lang siya makakalabas. Baka maabala pa tayo. Itong kwintas. Siguradong sinadyang iniwan niya ang senyales na ito. Keble. Gunting. Bakit meron ganitong bagay dito? Simbolo 123. Anong ginagawa mo? Akala mo hindi ko alam. Anong balak mong gawin? Ngayon, ang laro ng sugal ay naganap na. 2 yin, 2 yang, balanse ng yin at yang. Kung magpapadala ka pa ng tao dito, lalabas ang sobra sa yang. Magkakaroon ng hindi balanse sa yin at yang. Matutulak ka pabalik ng sugal na laro. Ang sinumang sumisira sa balanse, ay agad na magiging odd. Bakit ako maniniwala sa iyo? Bakit hindi mo ako pagkakatiwalaan? Nandito ako para magbayad. Sa utang na loob mo 10 taon na ang nakalipas. Tumahimik ka. Yung pulubing iyon 10 taon na ang nakalipas. Hindi ikaw talaga iyon. Maghintay. Paano mo nalaman? Noong 10 taon ang nakalipas, binilhan mo ako ng isang hotdog na nakasabit, na puno ng mais, at puno ng ketchup sa ibabaw ng tinapay. Tama ba ang naaalala ko? Alam mo ang mga detalye tungkol sa tinapay. Tandaan mo, walang nakaligtaan. Ngunit, yung pulubi ay kaliwete. Mula nang makita ko siya sa unang pagkakataon, hanggang sa tinanggap niya ang tinapay. Mula simula hanggang wakas, gamit ang kaliwang kamay. At ikaw, noong nakaraang gabi, pinanood kita buong gabi. Kahit na nagmamahjong ka, o naglalaro ng baraha. Pareho mong ginagamit ang kanang kamay sa paglabas ng mga baraha at pagkuha. Hindi ka talaga yung pulubi. Napakamaingat ng iyong pagmamasid ah. Nakita mo na ito lahat. Naalala ko, noong ibinigay ko ang tinapay sa pulubi noon.
Agad na may ilang pulubi na lumapit. Ngunit sa oras na iyon, wala na akong pagkain at pera. Kailangan ko na lang umalis ng may paghingi ng tawad. At pagkatapos kong lumingon, bigla na lang may nagmura sa akin. Yun bang pulubi, ikaw yun, di ba? Ay naku, bata. Ang tindi ng tingin mo ah. Gayunpaman, lahat ng sinabi ko sa iyo kanina ay totoo. Hindi kita tinatakot. Ang mapanlin ng nasugal ay nakabatay sa balanse ng yin at yang. Dapat itong matapos bago magliwanag. At sa pagtatapos sa loob ng lugar, tiyak na may isang buhay at isang kamatayan. Isang yin at isang yang. Ay naku, kung hindi ka naniniwala, maari mong ipasok ang ibang tao. Tingnan mo kung mamamatay siya sa harap natin. Yoyo, hindi kita tinutukso. Laban ako sa lahat ng tao sa mapanlin ng nasugal. Kaya nga, isa sa amin ni Lixui ang tiyak na mabubuhay. Ang plano ko sana ay makipagtulungan kay Wang Hui. At pagkatapos ay isasakripisyo kayo. Ay naku, tingnan mo ngayon. Mas bagay ka bilang katuwang ko kaysa kay Wang Hui. Makipagtulungan ka sa akin. Tinitiyak ko na maibabalik mo ang lahat ng iyong buhay. At magkakaroon ka pa ng isang buong buhay, na may kayamanan na hindi maubos. Makipagtulungan ka sa akin. Tinitiyak ko na maibabalik mo lahat ng iyong buhay. Kaya mo pang magkaroon ng buong buhay, nang walang katapusang yaman. Bakit ako magtitiwala sa'yo? Kagagaling mo lang gustong ipapatay ako. Totoo, gusto kitang patayin kanina. Plano ko noon ay makipagtulungan kay Wang Hui, para gawing handog ka. Pero si Wang Hui, yung inutil na yun. Hindi talaga mapagkakatiwalaan. Sa patakaran ng siraulong sugal, sinasabi ko na sa'yo. Bago magbukang liwayway, kailangan mamatay ang isa sa amin na lalaki at isa sa amin na babae. Hindi sobra, hindi kulang. Kaya ang aking kalaban, isa lang ang pwedeng maging ibang espiritista. Lixu. At ang kalaban mo ay si Wang Hui lang. Ikaw at si Wang Hui ay pwedeng lamang magpatuloy. Pero magkapamilya kayo ni Wang Hui. At ako, para sa'yo, ay isang estranghero lang naman. Kamag-anak. Simula nang pumasok ako sa daan ng yin at yang, nawala na ako sa aking mga kamag-anak. Si Wang Hui para sa akin, ay isa lamang, magandang piraso sa laro. Natapos na ang 10 laro ng Zha Jinhua. Panahon na para magpalit ng laro. Ganito na lang, susunod gagawin ko. Una, ipapakita ko ang aking sinseridad. Kukunin ko mismo ang lahat ng buhay ni Wang Hui. At pagkatapos ay ikaw ang magdedesisyon. Kung tutulungan mo ba akong patayin si Lixui? Ano sa tingin mo sa transaksyong ito? CJ, hayaan mo munang makita ko kung gaano katapat. Huwag kang mag-alala. Hindi kita bibigyan. O ay, bakit kayong dalawa ay sabay na pumasok at lumabas? Hindi ko alam. Akala ko kayo talaga ang magkasintahan. Anong sinasabi mong kalokohan? Pagod din naman ako. Maghugas lang ng mukha, para ma-refresh. Huwag ka namang mag-isip ng masyado. Nagpapagising lang ako. Sige na, sige na. Ano ang gagawin ngayon? Walang mas mahalaga kaysa sa paglalaro. Magsimula na tayo sa susunod na laro. Naglalaro na tayo ng Zha Jinhua ng 10 beses. Dapat tayong lumipat sa ibang laro. Susunod, ako ang magdedesisyon. Maglalaro tayo. Mag-dis ka. $100. Napakadali ng mga patakaran. May isang dealer. Ang iba ay tumaya sa laki. Taya ng isa, panalo. Ang Paris ay panalo sa lahat. Kapag bumili, wala nang bawian. Magsimula na kayong magpusta. Dahil nandito si Yong na nag-aalaga, magpupusta na ako. Lahat kayo ay tumaya sa mataas. Gusto ba ninyong bumagsak ang mataas? Bakit hindi? Maaari kang tumaya sa mababa. Kung iyon ang nais mo.
Mukhang maganda ang swerte mo ngayon. Ikaw na ang mag-host. Mangyaring tumaya. Kapatid, ikaw. Bakit ka nakatunganga? Bilisan mo na. Kapatid, sigurado ka bang gusto mong tumaya ng ganito karami? Nabili ko na, wala nang atrasan. Saan ka nakakuha ng dahilan para ibalik ito? Sigurado ka ba? Kung malaki ang taya, lahat ng mga taya mo ay mawawala. Hindi ba't mawawalan ka ng lahat? Hindi ako matatalo. Kung mananalo ako sa'yo, lahat ng mga pondo mo ay magiging akin. Kapatid akong pinsan mo, di ba? Sabi ko na, pinsan. Walang ama't anak sa sugal na ito. Kahit na dumating pa ang tatay ko. Hindi ito papayagan. Ayos lang, ito ay pinili mo. Hahaha. 3-3. 10. Nanalo ako. Bakit ganito? Kapatid, hindi mo ba sinabi na dadalhin mo ako para manalo? Bakit ako natalo? Dadaling kita para manalo. Ngunit kailangan umasa sa sariling kakayahan. Ikaw, hindi mo pa natutunan ng maayos. Huwag mong sisihin ang iba. Hiram pa. Kapatid, hiram ka pa ng kaunting chips. Sa susunod na laro, babawi ako. Umalis ka. Natalo na, natalo na. Kapatid, pakiusap, pakiusap. Maliban kung ibigay mo sa akin ang iyong simbolo ng muling pagsilang. Bibigyan kita ng isang pagkakataon. Na muling umupo sa mesa ng sugal. Hihi! Simbolo ng muling pagsilang. Simbolo ng muling pagsilang. Aking simbolo ng muling pagsilang. Ang aking simbolo ng muling pagkabuhay. Ang aking simbolo ng muling pagkabuhay. Simbolo ng muling pagkabuhay. Simbolo ng muling pagkabuhay. Ang aking simbolo ng muling pagkabuhay. Si Wang Yong na ito. Talagang hindi siya ang aking kalaban. Shen Qingyu. Ikaw na. Mangyaring tumaya. Ngayon, nagkaproblema na. Nawasak ang balanse ng 2 yin at 2 yang. Malakas ang yin, mahina ang yang. Susunod na laban ng batang babae. Mukhang masama ang kapalaran niya. Ngayon, ang kakaibang sugal ay pabor sa ilalim. Isang karaniwang tao ang batang babae. Ang aura sa buong mapanlinlang na sugal ay ganap na nagbago. Ang enerhiyang masama ay malayo pang mas malakas kaysa sa mabuti. Ang kapalaran ng batang babae ay ganap na nawasak. Susunod, lalong lalaki ang magiging masama ang takbo ng kanyang kapalaran. Sana ang batang babae ay mabilis na matuklasan ito. Mabilis na maibalik ang balanse ng yin at yang. Kung hindi, tiyak na talo ang batang babae. Si Wang Yong ang gago na ito. Tiyak na nanuloko na naman sa akin. Mas gusto ko ang malaki. Malaki rin ako. Ang swerte naman. Malaki rin ako. Limang 3-3. 11 malaki. Ikaw na. Magpusta ka na, Ate Kinyu. Maliit. Sa tingin ko ang resulta nito ay malaki pa rin.
Kung magpapatuloy ang batang babae sa ganitong paraan, ito ay unti-unting pagkamatay. Ang kanyang kapalaran ay halos bumagsak na. Sa ilalim ng ganitong kapalaran, kahit pa mag-ipon-ipon tayo ng swerte, hindi pa rin ito magiging epektibo, ha? Para sa ngayon, ang tanging paraan ay maghanap ng paraan para mapanatili ang balanse ng yin at yang. Kung hindi siya mananalo kahit kailan. Nasa akin na ang turn. Maglagay na kayo ng taya. Malaki. At King Yu. Ngayon, ikaw na ang ilaw. Basta baliktarin mo lang. Leopard. Kuya Yong, maganda ang swerte mo. Nakalabas ka pa ng leopard. Swerte mo talaga. Kapatid na babae, mabuti na lang, hindi ka masyadong swerte nitong mga nakaraang panahon. Tingnan mo. Wala na masyadong chips. Hindi na ito pwedeng magpatuloy. Kung ganito pa rin, hindi ako mananalo. Kailangan ng balanse. Sa kasalukuyan, tapos na si Wang Hui sa kanyang mga taya. Misteryosong sugal, at wala nang paraan para makapagdagdag ng tao. Kung nais itong gawin, na may balanse ng yin at yang. Kahit na hindi pa nakuha, ang kontrata ng buhay ni Wang Yong. Ngunit alam ko na kung nasaan ang buhay ni Lixu. Nalaman ko na kung nasaan ito. Kung ganun, kailangan munang alisin si Lixu. At King Yu. Bakit mo ako tinititigan ng ganyan? Natatakot ako. Ang dami nang natalo. Bakit hindi ka pa nagmamadali? Simulan na. Ay naku, kahapon ng gabi, maaaring hindi nakapagpahinga ng mabuti. Medyo inaantok na ako. Baka. Kailangan kong maghilamos. Mag-ehersisyo ka. At King Yu. Hindi ka makakaya nito. Hindi ka pa nakakailang laro, nagpunta ka na sa banyo. Nasisira ang ritmo ko. Kung hindi, tapusin muna natin ang larong ito. Hintayin natin ang pagpapalit ng laro. Maghugas ka na ulit. Yongji, sa tingin ko. Tama si Lixu. Wala na rin masyadong oras. Tapusin natin ang mga ito. Pagkatapos, saka ka na maghugas. Hindi naman nagpapanggap itong si Wang Yong. Wala siyang balak. Nahayaan akong mabuhay. Bilisan mo na, suntukin mo na. Palaging hindi natutuloy. Kailangan nang umalis, nawala na ang lahat ng swerte ko. At King Yu, matapos ang ilang laban na ito, sasama ako sa'yo. Ngayon ay tiyak, hindi na pwedeng umupo at magpatuloy sa paglalaro. Maglaro pa ng 2 beses, mawawala na ang aking buhay. Kailangan makaisip ng paraan. Para pumayag sila, kailangan kong pumunta sa banyo. Sino pa ang makakatulong sa akin? Umaasa ba ako sa baliw na iyon? Simbolo ng muling pagsilang. Nasaan ang aking simbolo ng muling pagsilang? Ayokong mamatay. Ay naku, ang baliw na ito, wala nang pag-asa. Ito ang mga taong mahilig sa sugal. Nawala na ang buong buhay nila sa pagsusugal. Ayaw pa ring huminto. Gusto pang ipagsugal ang susunod na buhay nila. Sandali. Simbolo ng muling pagsilang. Ang aking simbolo ng muling pagsilang. Isa lang ito. Gusto ng 2 taong ito. Ngayon, kailangan lang silang pag-awayin. Para makuha ko ang pagkakataon. Bakit ka nakatunganga? Magsimula ka na. Yongji. Tingnan mo. Ang swerte ng kapatid na si Xuer. Sa susunod, siya na naman ang maupo sa bangka. Kung patuloy akong matatalo, mawawalan na ako ng lahat ng chips ko. Kung hindi mo ako papayagang, maghugas ng mukha at magbago ng swerte. Ang mga pondo natin. Pero mawawala ito sa kanya, na siya lang ang mananalo. Hindi maganda ang kalagayan nitong mga nakaraang panahon. Dapat tayong patuloy na manalo. Hindi ba parang unfair na? Hayaan na lang natin siya. Anong ginagawa mo? Sinasabi ko. Hayaan mo siyang pumunta. Tama nga. Hindi magkapatid ang 2 ito. Nakuha na nila ang bitag. Sandali. Sasamahan na rin kita. Umupo ka na sa akin. Sasamahan ko siya.
Anong nangyayari? Ang dilim masyado. Hindi makita ang daan. Paano? Papasok na ako sa banyo. Sasama ka rin. Hindi naman pwede yan. Ayaw ko lang na matakot ka sa dilim. Nandito ako para bantayan ka. Nakaabot na ang pulang lubid sa pintuan ng buhay. Ngayon, kailangan lang nating makahanap ng paraan para makapunta sa pintuan ng buhay. Ihuhulog ang pulang lubid sa kontrata ng buhay ni Lixu. Sabihin mo kay Xiao na putulin ito. Mawawala na ang lahat ng kanyang masamang yaman. Patayin mo siya. Rebirth Talisman. Nakita mo ba ang aking Rebirth Talisman? Wala. Wala ang iyong Rebirth Talisman dito sa akin. Nasa kamay mo ang simbolo ng muling pagsilang. Bilisan mo. Ibigay mo sa akin. Tapos na ba? Isang babae lang. Bakit ang tagal sa banyo? Wala dito sa akin. Umalis ka na. Sino yan? Ulo. Yongji, tulungan mo ako. Ibigay mo sa akin ang aking Rebirth Talisman. Ibigay mo sa akin ang aking Rebirth Talisman. Ikaw, walang silbi. Hindi marunong mag-aral at mahilig sa sugal. Nandito tayo ngayon. Siyang dahilan ito. Maghintay ka lang. Mawawalan ka ng ulirat. Hilahin ang tali. Ito ba ay pagputol ng kasunduan? Ikaw, walang hiya. Nais mo talagang magpakatakot sa akin. Sobrang tindi mo talaga. Itong kontrata ng pagputol ng anino ay talagang galing sa mga alituntunin. Ang mga alituntunin at kami ng mga inyang ay talagang magkaaway. Sabihin mo, sino ang nagturo sa iyo? Mukhang nababaliw na si Wang Hui. Saan ka makakakita ng ganitong kakayahan? Baka naman. Si Shen Qingyu. Pero sabi ni Wang Hui, si Shen Qingyu ay isang ordinaryong tao. Paano siya makagagawa ng yin contract? Ganitong uri ng kasanayan ng mga tao sa batas. Walang anuman. Isa lang yung batang may blonde na buhok. Kahit na may alam ng kaunti. Hindi naman siya makakagawa ng malaking ingay. At saka sa teritoryo ko ito. Kailangan lang bantayan. Anong ginagawa mo? Bakit ang tagal mo sa banyo? Hindi rin dapat ako. Akala ko may nangyari sa'yo. Ito, napilitan lang akong pumasok. Basta't okay ka na. Magsimula ka na ulit. Tama nga pala. Gusto ko lang sanang ipaalala sa'yo. Ito ang teritoryo ko. Huwag mong isipin na, gagawa ka ng masama. Para manalo sa akin. Kailangan mong manalo sa laro. At saka, hindi ito ang aking kapalaran. Naku, nadiskubre ang kontrata ng pagputol ng anino.
Putulin ang pulang sinulid na ito. Bakit ang tagal mo? Anong minamadali? Naiinip ako. Hindi ito makakapagpayaman. Swerte ako ngayon. Hindi ako naniniwala sa mga ito. Dalawa kayo. Naku, hindi nagtagumpay ang pagputol ng kasunduan. Kung magpapatuloy ito, tiyak na matatalo ako. Nahugasan na ang mukha. Wala pa ring sigla. Mabilis, maglagay ka na ng taya. Hayaan mo akong mag-isip. Ano ang gagawin? Na-breach ang kontrata ng anino. May pagdududa na si Wang Yong sa akin. Wala nang pagkakataon para muling magplano. Ito, ano ang dapat kong gawin? Ay, ang batang babae na ito ay mabait ang puso. Mukhang may talino rin. Hindi inaasahan na masasawi siya dito. Nga, ang pagsusugal ay nakasasama. Sa bawat 10 sugal, talo ka. Tanda ng muling pagsilang. Hahaha, nahanap ko ang aking simbolo ng muling pagsilang. Aking simbolo ng muling pagsilang. Iyan ay, may pusta na ako. Sa round na ito, ako rin ay tumaya. Aking bagay, ibalik mo sa akin. Ibalik mo sa akin. Ang aking mga bagay. Kung gusto mo, kailangan mong makipagpusta sa akin. Ang galing. Mukhang ang baliw na ito ay nag-aaral ng aking estilo. Kumuha ng isa pang manika at ikinulong din ito. 123. Siyaw-siyaw. Kailangan mong maunawaan ang aking mga pahiwatig. Ang ibig sabihin ni Yuyu ay putulin ko ang pulang lubid na ito. Paano kung magkamali ako? Naku, dapat walang mali. Putulin mo na. Ibabalik mo sa akin. Ibabalik mo sa akin. Ang kontrata ko sa buhay. Ang kontrata ko sa buhay. Bakit ganito? Paano nangyari ito? Ah! Wala na. Talagang nagawa ng batang babae na ito. Pagputol ng kontrata sa anino. Ito ay ang kahoy na ginagamit sa pagputol ng liwanag ayon sa legalista. Ang galing. Matagumpay siksiyaw-siyaw. Sumpa ng kasunduan sa pagpapalayas ng anino. Tiyak na ito ang sumpa ng kasunduan sa pagpapalayas ng anino. Sa kabutihang palad, matagal ko nang naisip ito, na ang kasunduan sa buhay ko ay hindi nakalagay dito. Sa pagkakataong ito, hindi ako mamamatay. Kahit pa mga ilangan akong magkapunit-punit ng balat. Naipit ang kasunduan sa buhay ni Lixu. Naubos ang masamang yaman. Magiging malakas din liwanag kapag umaga. Mawawala ang kaluluwa. Sabihin. Sino ka ba talaga? Kayo na grupo ng mga walang konsensyang albularyo. Sa ngalan ng sugal, nagtatakda ng mapanlinlang na sugal. Manghingi ng buhay ng iba. Ngayon ako, kailangan kitang hulihin ng lahat. Hulihin ng lahat. Sa kakayahan mo lang. Na pumatay sa mga taong iyon. Sila mismo ang kasalanan sa kanilang kasakiman. Kung hindi sana sila nagsasawa sa kasakiman. Paano ito nangyari? Na umabot sa ganitong kalagayan. Kasakiman. Isang ina, para makalikom ng pera. Para sa pag-aaral ng kanyang anak na babae. Ito rin ay tinatawag na kasakiman. Yeh, ano ang sinasabi mo? Nagsasagawa ng masasamang gawain. Kailangan maging handa lagi sa paghahanda sa paghihiganti. King Yu. Talaga bang handa ka na? Maiksi ang oras. Hindi ko na matuturo pa. Marami kang alam. Mag-ingat ka sa pag-alis mo. Guro. Yung 2 ginyang na manggagamot, pinahamak ang nanay ko ng ganito. Hindi ko sila palalampasin. Hay! Ang bagay na ito ay mga tali ng kapalaran at mga gunting ng dilim. Kapag nakuha na ang kontrata ng isang onyoji, gamitin ang pulang tali na ito. Sa labas ng mahiwagang lugar, gamit ang purong pilak na gunting na ito, putulin ang pulang tali. Maaaring ipatupad ang sining ng pagputol ng kontrata ng dilim. Ang buhay ng iyong ina ay nakatago sa kontrata ng yin at yang. Kapag naputol ang kontrata, ay tiyak na gagaling ang iyong ina. Tandaan mo, lahat ng sugal talo. Huwag kailanman masyadong magpakasasa dito.
Nabibighani sa kasakiman. Guro, mag-alala ka. Siguradong magagawa ko ito. Alaynan. Nes 11 nga talaga. Kayo siya'y talagang. Si Nes 11 talagang. Malaki kayo Zefei hindi ordinaryo. Si Wang He na itong walang silbi. Akala ko siya ay dadalhin. Na may tupa. Hindi ko akalain na siya ang naging tupa. At nagdala pa ng isang makamandag na ahas. Kung alam ko lang ang mangyayari ngayon, sana hindi na lang ako nagsimula. Hihi! Ano ngayon? Ang iyong kasunduan sa dilim, ay nahuli ko na. Lexu, isa ka lamang pounds. Nakikita ko na ikaw ay nasa mapanlin lang na sugal na ito. Paano mo ako matatalo? Ngayon na lang, ako'y pumasok sa mapanganib na laro na ito. Siyempre, may dala na akong armas. Ngayon, sa mesa ng sugal na ito, ipapakita ko sa inyo na matatalo ko kayo ng husto. Para sa aking ina, maghihiganti ako. Hindi lang ako humingi ng payo sa mga aral ni Ginoong Chen, kundi nakahanap din ako ng Diyos ng pagsusugal na si Hizeng, at nag-aral ng mga kasanayan. Katatapos ko lang na hindi maipakita ang aking pagkakakilanlan. Kaya't kailangan kong magtiis sa lahat ng bagay. Ngayon, hindi na kinakailangan. Ang batang babae na ito ay gumamit ng gunting ng kapalaran upang sirain ang kapalaran ng albularyo. Ngayon ang enerhiya ng yin at yang sa pustahan na ito ay nagiging balanse. Ang yin at yang ay muling bumalik sa balanse. Ang batang babae na ito ay sa wakas ay may kakayahang lumaban. Halika. Sa wakas, ako na ang makakapagbalik ng laban. Halika na. Sa wakas, ako na ang makakapagbalik ng laban. Bakit? Kanina, napakamasigla mo, di ba? Ngayon, pantay na ang laban sa mesa. Hindi ka na makapagpusta. Biro lang. Dito ay aking teritoryo. Ikaw ay isang batang babae lamang. Kakaunti lang ang iyong kaalaman. Akala mo ba ay kaya mo akong talunin? Huwag masyadong magsalita. Ang labis na pagkilos ay nagdudulot ng kapahamakan. Ngayon ay, dumating ako para ipagtanggol ang katarungan. Mabilis maglagay ng taya. Ipinagtatanggol ang katarungan. Gil, hindi ako naniniwala sa kapalaran. Gil, naniniwala ako sa sarili ko. Dahil alam mo na. Ako, hindi ko na itatago pa. Nakikita ko ang mga chips sa mesa mo. May natitirang 30 taon pang buhay. Sa laban na ito. Eriti Ridnas Gile, gusto ko nang kunin sila. Eriti Ridnas 11B17B, hehe. Itong 30 taon na buhay. Eriti Ridnas 11B17G, pinipilit ko. Kung matatalo ka, kailangan mong dalhin ang iyong rebirth talisman. Ilabas mo. RTS bilang. Chip ng B, isagi. Hahaha. Kung maglalaro. Sigurado akong mananalo ako sa round na ito. Sinabi ko na, ang mga masamang gawa ay nagdadala ng kapahamakan. Itong laro, ikaw na. Pero panalo lang minsan. Akala mo talagang magwawagi ka sa akin. Ito ay isang 30 taong buhay. Tingnan mo ang mga pusta ko sa mesa. Sapat na para makasama ka ng matagal. Malaki. Malaki 17-16 na. Malaki 1-4-1-3-1-6. Malaki 1-6-1-4-1-3-1-2. Malaki 17-16 na, mangyaring tumaya. Malaki, nakataya na 17-16 na. Sa round na ito, sosyal na maliit. Malaki, sigurado ka 171,615. Kung matalo ka sa round na ito, lahat ng iyong buhay. Malaki 17, 16, 15, 14, 13. Malaki. Dagdagan pa ang iyong rebirth talisman. Para sapat na makasali sa akin sa mesa. Para makipagtagisan. Huwag kang mag-alala. Siguradong mananalo ako dito. Yes, dance dinas ay duwi, huwag muna malaki. Malaki. Malaki, paano kung magdagdag ng tala? Magdagdag ng taya. Anong gusto mong idagdag? Malaki. Huwag mag-alala. Hindi ko kailangan ang iyong simbolo ng muling pagsilang. Tingnan mo. Itong bagay na ito. Kilalang kilala mo pa ba ito? Ito ay, haha. Itong pulang lubid ay nakatali sa aking manika. Nakatanggal na ito sa akin. Kaya nga, ang pagputol ng kasunduan para sa akin ay hindi naging epektibo. Ngunit dahil, handa ka na. May isa pa ba ang
Katulad na pulang lubid sa labas, pero no si active. As, and CTBA, quieres que añadamos una nota de low of, quieres desgarrar mi marioneta. Aunque no es my instrumento principal. Pero may akumulado bastante riqueza okulta. Sila Cortas. Talagang makakasira ito ng enerhiya ko. Kung matatalo ka, kailangan mong itali itong pulang tali. Sa sarili mong katawan. Ang weird naman nitong shaman, ano ba ang nangyayari? Ngayon, ang balanse ng yin at yang. Dapat pantay ang kapalaran ng dalawa. Itong batang babae, panalo na agad. Tama ang pagbawi mula sa ilalim ng lambat. Nasa kasagsagan ng swerte. Sa usaping kapalaran, dapat ay kayang talunin siya. Paano siya naglakas loob na tumaya ng ganito? Talagang nakakagulat. Ano ba talaga ang balak ng albularyo? Ano namang gustong gawin ni Wang Yong? Maghintay. Ano ba talaga ang ginagawa ni Wang Yong? Bilang isang yin yang master, hindi pwedeng alam niya na, nangunguna na ako sa lakas. At abala pa rin siya. Hindi kaya. Binibiro lang niya ako. Hindi kaya ang mangkukulam na ito, ay nagnanais na pilitin ang kapangyarihan sa pamamagitan ng puwersa, para pilitin na mapatigil ang kasalukuyang lakas ng batang babae, na puwersahang pipigilan. May tsansa pa siyang manalo sa huli. Paano? Tinatakot ka na. Kapag nawala ang pagkakataon, hindi na ito muling babalik. Kung hindi ka magpipigil, diretso na akong aalis. Sandali. Oh. Hindi pwede. Tama ang sinabi ng Diyos ng kayamanan. Ito ay isang napakabihirang pagkakataon. Hindi ko siya maibigay. Hanapin ang pagkakataon na pigilan ang aking lakas. Basta't hindi mapipigilan ang aking lakas. Malaki pa rin ang aking sansa. CJ. Tinatanggap ko ang iyong dagdag na taya. Ito na ang iyong huling pagkakataon. Walang duda. Si Wang Yong. Tiyak na tinatangka niya akong lokohin. Sa laban na ito, una kong kukunin ang iyong puppet doll. Sa susunod na laban, kukunin ko rin ang iyong kontrata ng kapalaran. Kukunin ko rin ang iyong kontrata ng kapalaran. Talagang nasa panig ko ang swerte. Ngayon, kabuuan ay 5. Kailangan lang ng pangatlong dice, hindi 6. Kapag ganon, panalo na ako. Bata. Sobrang bata ka pa. Ihulog mo na. Itong bagay na ito. Ito ay umiikot kapag inalog mo. Ito ay umiikot. Hindi ko kayang matalo. Ang mga patakaran ng mapanlinlang na sugal na ito. Kapag bumili ka, wala nang bawian. Tumingin sa dice, bilangin ang dice. Hindi ko naman hinawakan ang dice na iyon. Ito mismo. Ang umiikot. Kung lalabag ako sa mga patakaran, tiyak na makakaya ko. Wow, ang anyo at diwa ay maglalaho. Tingnan mo, dito sa mesa ng sugal. Walang anumang reaksyon. Patunay, wala akong masamang patakaran. Hihe! Ay naku! Hindi ko akalain na ang taong ito ay napakatuso. 10 sugal, 10 daya. Walang sugal, panalo. Tanggapin ang talo sa sugal. Ngayon, kailangan mong itali ang pulang tali na ito. Sa iyong sariling kanang kamay. Sa iyong maliit na daliri. Haha. Tanggapin ang talo sa sugal. Ngayon, kailangan mong itali ang pulang tali na ito. Isusot mo sa kanang kamay mo. Sa daliri mong maliit. Haha. Yung sinasabi sa mapanlinlang na laro ay para rin sa pangako. Kung lalabag ka sa pangakong iyon, kahit manalo o matalo, pagkatapos magliwanag ang bukang liwayway, mawawala ka sa katinuan, at mawawala ng lakas. Ay, tama nga. Walang reaksyon ang mesa ng sugal. Tinanggap ang kilos ng albularyo. Sa larong ito, natalo ang batang babae. Ano, gusto mo bang magbigay ng impormasyon? Sinasabi ko sa'yo. Huli na. Agad na putulin. Putulin ang kontrata. Hindi lang ito laban sa atin, mga onyoji. Hilahin ang lubid. Nakahook na sa'yo. Basta't maputol ang itim na tali. Ang iyong buhay ay sabay ding mapuputol. Basta't maputol ang pulang tali. Hanggang hindi sumikat ang araw. Ikaw ay maglalaho. Sa oras na iyon, ang iyong simbolo ng muling pagsilang
Akin din. Paalam na, mahal kong kapatid. Salamat sa iyo, sa ibinigay mong buhay. Ngayon na, gamitin ang gunting para putulin ang pangalawang lubid. Putulin mo rin ito para sa akin. Ipadala. Hindi tama. Ayon sa ugali ni Yuyu. Kalma at mahinahon. Paano posible na mag-send ng ganitong karaming salita sa akin? Kasama pa ang mga bantas. Nga. Bilisan mo putulin ang lubid. Mali. Siguradong hindi si King Yu ang nasa telepono. Noong una, tinawag ko siyang King Yu. Nagagalit siya sa akin ang buong araw. Sabi niya, nagiging estranghero na ang tawag na iyon. Katatapos ko lang siyang tawaging King Yu. Sagot niya agad. Kung noon pa man, kung talagang si Yuyu. Matagal na sana akong hindi pinansin. Paano siya makakabalik sa akin ng ganoon kabilis? Siguradong nasa panganib si Yuyu. Nakuha na ng iba ang kanyang telepono. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Mag-isip ng paraan para iligtas siya. Ngayon, maaari nang matiyak na. Ang lubid ay tiyak na hindi pwedeng putulin. Ayon sa ugali ni Yuyu. Tiyak na. Mag-iwan siya ng daan pabalik. Kung mabigo ang planong ito. Tiyak na mayroon pang ibang plano. Titingnan ko ulit. Dito sa paligid. Siguradong may iba pang mga pahiwati. Ang tagal na. Bakit wala pa ring nangyayari? Pumasok 123 panandang pandagdag. Bakit hindi na gumagana? Binibigyan kita ng pagkakataon. Wala kang silbi. Ang mapanlin ng nasugal ay nakasalalay sa lahat. Tingnan mo ang mga chips mo ngayon. Isa na lang ang natitira, ang simbolo ng muling pagsilang. Gusto mo bang sugalin ang buhay na ito, o ang susunod na buhay? Sa wakas, maaari na akong manguna sa laro. Ikaw ang nag-host ng laro. Ano nang magagawa ko? Siguro ba, matatalo mo ako? Di ba ikaw ang pinakamagaling sa dice? Sige, magpatuloy tayo sa dice. Pero, sa paraan ng paglalaro, ako ang masusunod. Ngunit, paraan ng laro, ako ang masusunod. Maglalaro tayo ng poker gamit ang tatlong dice. Titingnan ang laki ng mga resulta, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit. Sunod-sunod ay ang Leopardo, Shanzi, Juizi. Pinakamataas na puntos, pinakamababang puntos. Bawat isa ay magiging dealer ng sunod-sunod. Ang mga manlalaro ay pwedeng maglagay ng taya sa ilalim lamang. Hindi pwedeng tumanggi ang dealer. Isang kamay ng dealer. Unang magbukas ang naglalaro sa labas. Pagkatapos ang nagmamay-ari ng laro ang magbubukas. Walang problema, di ba? Sobrang bata ka pa rin. Haha. Sobrang lakas mong makipaglaro ng dice sa akin. Huwag na nating banggitin ang iba. Sa ganitong klase ng laro, kahit na hindi ko gamitin ang ginyang mo. Hindi ka pa rin. Siguradong mananalo sa akin. Sige, halika. Ito ang unang laro. Magsimula tayo. Ako. Ano ang maibibigay ko sa iyo bilang pusta? Kayong mga onyoji. Na nagmamalaki na kayong kontrolin ang yin at yang. Ngunit sa katotohanan, ang mga ginagawa ninyo ay mas masama pa kaysa sa mga masamang espiritu. Ang mga masamang espiritu na humihingi ng buhay ay kahit papaano'y tapat at tuwid. Samantalang kayo, gamitin ang damdamin bilang pain.
Gamitin ang tiwala bilang pusta. Nakahiga sa kapalaran ng mga buhay. Sipsipin ang dugo. Kahit na mamamatay kayo ng 100 beses, kulang pa iyon. Walang pusta. Kung wala, maaari mo pang gamitin ang iyong kapalaran sa susunod na buhay bilang taya. Kung matalo ako, ibibigay ko sa iyo ang aking rebirth talisman. Kung matalo ka, magiging hayop ka magpakailanman. Hindi ka na magiging tao. Paano? CJ, taya ako. May kapalaran ako sa susunod na buhay na maaari kong ipusta sa iyo. Ipinapusta ko ang aking kapalaran sa susunod na buhay. Sa iyo. Halika na. Buksan mo na. Simulan mo na. Tatalunin kita gamit ang pinakamaliit na peres. Sobra pa nga. Impossible yun. Pakiusap. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Sa susunod, siguradong babawi ako. Ayokong maging hayop. Pakiusap. Ayokong maging hayop. Mayroon ka pa bang maipagkakatiwala sa akin? Laging talo sa sugal. Noong pumasok ka sa sugalang ito, ang kalalabasan ay nakatakda na. Pagkatapos ng umaga, lahat ng taya mo sa sugalang ito ay magaganap. Sa susunod, ikaw na. Hintay. Ikaw na. Kung bibigyan kita ng pagkakataon na makipagpusta sa akin, pupusta ka ba? Makipagpusta ka sa akin. Talagang gusto mong makipagpusta sa akin. Wang Hui, kahit hindi ka isang espiritista, pero ang ginagawa mo, mas marumi pa kaysa kanila. Ginagamit mo ang damdamin bilang panakot, at ang kasinungalingan bilang lambat, para lokohin ang mga taong pinaka-nagtitiwala sa iyo, at pasukin sila sa kamatayan, para masira ang kanilang pamilya at buhay. Nawawala ang espiritu. Ngayon, gagamitin ko ang aking simbolo ng muling kapanganak. Lalagay ko sa iyong katawan, lahat ng nakalap na yaman na puno ng dugo at kasamaan. Sugal na tayo, kung willing kang makipagsugal sa akin. Anumang bagay ang itaya ko. May pustahan, hindi tiyak na talo. Basta't, bigyan mo ako ng pagkakataong umupo. Tiyak na makakabawi ako. May mali. Ang paraan ng pakikinig sa dice at pagtukoy ng posisyon. Hindi mukhang karaniwan. Napagbuo ng dice. Hintayin. Ihulog ang dice. May pustahan, hindi tiyak na matatalo. Ang rebirth talisman ay akin na. Buhay na naman si Wang Hui. Paano ka sigurado na kaya mong talunin ako? Ito ang pinakamalaking peres. Anong dala mo para talunin ako? Leopard o sunod-sunod lang? Hindi naman ganoon kadali yan. Swerte naman. Tamang-tama, sunod-sunod. Sa round na ito. Talo na naman. Wala na akong natira. Lumabas na. Gamitin. Kung hindi, paano magiging? Palagi siyang mas mataas ng isang numero kaysa sa kanya. Gamitin. Gamitin. Kailangan kong magluko. Gambler na si He. Pakituro sa akin ang sining ng pagsusugal. O Diyos ng pagsusugal. Pakituro sa akin ang sining ng pagsusugal. Kahit na ako ay isang hari ng pagsusugal, ngunit ang pagsusugal ay nakasira sa maraming pamilya. Ako ay nangakong. Sa buhay na ito, hindi na ako muling magpapakasali sa pagsusugal. Umalis ka na. Pakiusap, Ginoong He. Hindi ako para manalo ng pera, kundi para iligtas ang buhay ng aking ina. Dahil sa iyong pagnanais na iligtas ang iyong ina. Bibigyan kita ng ilang mga tip. Ngunit wala tayong ugnayang guro at estudyante. Tandaan mo iyon. Itinuturo ko sa iyo ang pagsusugal gamit ang kahoy, para lang gamitin sa laban kontra sa pagsusugal. Kung sakaling malaman ko na ginagamit mo ang kasanayan sa pagsusugal para kumita, na kumikita ka sa pagsusugal gamit ang kahoy, o kahit na nakakasama ka pa, gusto kitang mapalayas na walang pasubali. Sumpa ako.
Hindi ko kailanman gagamitin ang sugal para saktan ng iba. Salamat, Ginoong He. Ibabalik ko ang sinabi ko kanina. Nang walang pagbabago. Alam mo ba ang mga patakaran ng mapanlinlang na sugal? Hindi mo pa ba alam? Kung lalabag ako sa mga patakaran, agad ay naglaho ang katawan. Ngayon ay isang mapanlinlang na sugal. Walang anumang reaksyon. Iyon ay nangangahulugan na wala akong anumang problema. Ako ay hindi nakialam. Natatakot pa ako na hindi ka magtagumpay. Kaya mo na maging ganito kaswerte. Mas nagiging mabuti kapag nagmamadali. Ayon sa mga aral ni Diyos ng pagsusugal. Ang pagsusugal, ang tamang pag-iisip ay ang pinakamainam na kapalaran. Kalahati ang kapalaran ko at ni Wang Yong. Ngunit ang aking pag-iisip at lakas, lahat ay nakasandal sa kanya. Dagdag pa ang Diyos ng pagsusugal, na nagturo sa akin ng pakikinig sa mga dice at pag-ikot ng dice. Madali lang siyang talunin. Hindi ito dapat maging mahirap na bagay. Paano tumaya? Kailangan pa bang itanong? Sinasabi ko na, sa laban na ito nakasalalay ang panalo o talo. Sa laban na ito, ipusta ko lahat. Tama. Sa laban na ito nakasalalay ang panalo o talo. Sa laban na ito, ipusta ko lahat. Wow! Ito ay ang aking kasunduan sa buhay. May 500 taon na buhay. At ang mga manika sa mesa, lahat ng pondo. Naglalaro na ng isang gabi. Hey, maglaro ng malaki. Kailangan ko ang iyong simbolo ng muling pagsilang. At lahat ng iyong natitirang buhay. Lahat ng nakuha mo mula kay Wang He at Lixu. Lahat ng bagay. Ang kapalaran ng kanilang mga susunod na henerasyon. Buti na lang kanina isa-isa. Nakuha ang kanilang mga taya. Nakapagtagumpay na tayo. Kung hindi natin maiiwasan si Wang Yong. Huling kasunduan. Bakit? Oh, natatakot ka na ba? Ikaw ba ang nagtakda ng mga patakarang ito? Tagapagpusta, hindi pwedeng tumanggi sa taya ng mga walang pakialam. Hindi na ako matapang. Sinong nagsabing hindi ako tatanggap? Naghintay ako buong magdamag. Para sa sandaling ito. Yung taya mo. CJ. Shen Qingyu. Ngayon, mananalo na ako sa inyo. Lahat ng buhay. At pati na ang iyong simbolo ng muling pagsilang. Ay naku, mayroon pang. Lahat ng bagay ng lahat. Misteryosong sugal. Ako ang tanging panalo ngayon. Ako nga. Pakibuksan ang dice. Pakibuksan ang dice. Anim na tigre. Anim na tigre. Tingnan natin kung paano mo ako matatalo. Lahat ng buhay ninyo ngayon ay akin. Hindi ko pa nabuksan. Buksan mo na. Tingnan ko kung paano ka mananalo. Mayroon akong 6 na leopardo. Meron ka. 3. Hindi ako naniniwala. Hindi ka naman nandaya. Maaari tayong makuha. 3 isa. Ito na lang ang pagkakataon. Dapat itong samantalahin. Diyos ng sugal. Bakit hindi ko kayang kontrolin ang sarili ko? Ang card na gusto ko na makakuha. Lahat ay naghahangad ng tagumpay. Hindi nila alam. Pagpasok mo dito, natalo mo na agad ang unang hakbang. Sa nagdadala ng taya, ang taong masyadong mapag-imbot, ang tunay mong gustong makuha, hindi ang laki ng baraha, kundi ang kalaban mo, daan ng buhay. 10 sugal, 10 talo. Hindi ito dahil sa swerte, kundi dahil sa batas ng sanhi at bunga. Ang tunay na nagwagi ay humihingi ng kaunti. Lampasan ang kalaban ng kaunti. Sapat na. Medyo mas malaki kaysa sa kalaban. Hindi ito possible. Hindi ito possible. Paano ito posible? Sigurado akong may daya ka. Hindi. Ayan, Gyu. Shen, ang aking mga bagay. Lahat ay ibinibigay sa iyo. Ibalik mo ang aking buhay. Ibalik mo sa akin. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon, okay ba? Kayo mga onyoji. Nagnanakaw ng buhay. Pinapahina ang kaluluwa ng mga patay. Ito ang pinakamalalang sakit sa dalawang mundo. Nasa iyo ang araw na ito. Ito ay darating din. Papalayain kita, at ang mga iyon, naninakaw ang buhay mo. Ang mga nakaluhod na humihingi ng awa,
Sino ang magpapalaya sa kanila? Ayan, Gil. Shen, maniwala ka sa akin kahit isang beses. Basta't bigyan mo ako ng pagkakataong makaligtas. Yung mga kalokohan, hindi ko na ulitin. Enye. Alam mo naman na mali ka. At alam mo, na malapit ka nang mamatay. Yuyu. Ang ganda. Wala ka ng sakit. Tara na sa ospital. Sige, tara. Nanay. Wala ka ng sakit. Wala ka ng sakit.